Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Philippine Star. President Bongbong Marcos to Senators. Get back to work. Uy, nag-utos. Ang negative 15 net satisfaction rating na presidente. Inuutosan niya ang mga senador. Well, ang unang tanong is, anong karapatan ng isang pangulo na mag-utos sa mga senador? Di ba sa demokrasya, may 3 equal branches of government? Ang presidente, sa executive branch ka lang yan. Iba ang legislative, iba ang judiciary. Hindi ka pwedeng mag-utos, yun ang alam ko. Get back to work! Ano bang dahilan bakit nagkakaroon ng kaguluhan sa Senado? It's because, ito opinion ko lang it's because of bad leadership, weak leadership. Ang ganda sana ng simula nitong, yung political capital ng Marcos Jr. administration. Biruin mo, siya, itong administration niya, ang may pinakamalaking political capital pagsimula niya. Yung winning margin ng presidente at vice-presidente, napakalaki. Largest in our nation's history. That's political capital. Pero may yan, 31.6 million Filipinos bumoto sa iyo. Ibig sabihin, 31.6 million handang sumuporta sa presidenteng ito. But what happened after more than 3 years? Nasaan na yung suporta? Wala na. Negative 15% na ngay. Kaya nagkakagulo sa Senado ngayon dahil, ito opinion ko lang, dahil sa kagagawan ng administrasyong ito. Masyadong na-divide na ang politika. Yung ginawa ng administrasyong ito na panggigipit sa mga Duterte, yung pag-group effort, kidnap nila kay Tatay Digong. Kaya mas marami ang Pilipino na nakikisimpatya sa mga Duterte at hindi na sumusuporta sa administrasyon ito. Isa na ako, kabilang na ang pamilya ko, kabilang ng aking mga kaibigan. Kami dito sa Mindanao, 97% sa survey ng Pulse Asia, sumusuporta sa mga Duterte. Mahal namin yung pinakulong na Tatay Digong. Kaya itong nangyayari sa Senado is hati. Yung majority brave 13 gustong suporta ng Duterte. Ang minority 11 sumusuporta sa Marcos. Bakit nagkakaroon ng walkout? Dahil sa ginawa na pag-issue, pag-cooperate ng administrasyong ito sa ICC. Kung naging totoo lang sana ang presidente sa kanyang mga payag noon, walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. They are not welcome to the Philippines. Kung naging totoo ang presidente sa kanyang paninindig o mga promise, campaign promise niya yan Hindi sana ganito nagkakagulo ang Senado. Hindi sana deeply divided ang mga Pilipino. Nang dahil sa pabago-bago niyang salita. Hindi dapat makipag-cooperate sa ICC mamaya. Pinakidnap ang dating presidente, dinala doon sa Mamaya, pina-impeach ang vice president. Sabi niya, ayaw ko ng impeachment. Mamaya, ang anak niya ang number 1 pumirma sa impeachment. Pinsan niya ang
Itong impeachment ni BP Sara, according to Congressman Erese, is a grand design of this Marcos Jr. administration para tanggalin si BP Sara sa pwesto para hindi siya makakandidato sa 2028. Kasi takot ang administrasyong ito na magpresidente si BP Sara sa 2028. Kaya lahat ito ginagawa para maalis si BP Sara. Kaya nagkaroon ng Brave 13. Aminin na natin, yung Brave 13 are pro Duterte. Kaya gusto nila ang palasyo na mawala sa poder ang Brave 13. Back to work na kayo. Bakit hindi nagpapakita? Ang unang nag-walk out, di ba ang minority? Sila lang ba ang may karapatan na hindi magpakita sa Senado? Wala bang karapatan din kung ginawa ng minority, gagawin din ng majority? Ngayon, nagre-reklamo ang minority. Sayang daw ang trabaho, sayang daw ang sweldo. Kayo ang unang nag-walkout Wala kayong karapatang magreklamo ngayon. May mas malaking dahilan bakit hindi nagpakita ang Brave 13 sa session hall para hindi nyo mapigilan ang Blue Ribbon hearing bukas. Nagpaliwanag na si Senator Cayetano, kaya mas maraming Pilipino na sumusuporta sa Brave 13 senators. Tingnan natin ang reaction dito This is just 11 minutes. Ang nag-react, 4,700, 3,700 ang tumatawa. 870 lang ang nag-like. Galit 15. So percentage-wise, nasa 85% sa nag-react dito, sumusuporta sa Brave 13 senators. Ganon po ang pulso ng taong bayan. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Barsaga, ex-congressman Barsaga na dito na kailan ba nagtrabaho si Marcos? I don't know. Kung nagtratrabaho pa ng gusto. Kung nagtratrabaho man, hindi napapansin, hindi nararamdaman ng mga Pilipino. CY Journey, hilom diha, bumbuang. Mag-comment din ako. Hilom ka diha. Hilom ka diha. Yan lang, nag-comment din ako. Huwag kang makialam. Executive ka lang. Tama ang ginagawa ng Brave 13 senators at sinusuportahan namin. Go, go, go. Brave 13 senators, konting diskarte lang. Majority ng taong bayan sumusuporta sa inyo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na ni ang mga yero nga ihatag sa mga tao nga kadtong nagpatindog og balay. Ano ang yero nga ipantabang mga tao nga nagkalisod. Salamat kanay bay. Karon mo na ni ang pag-atupan ni Adis nga taga Sitio Malipayon nga himuan ni ag-abo. Mag-atop na ni siya karon. Lebih baik.
ug karon humanagid sa pagatop ang ginatabang nga yero. So makita nato nga nakatop na gid sila. Pakit sa Ginoo nga kuan natabangan na gid mi og sen og sa naghatag ani nga sen salamat gid sa Ginoo kay dili na gid mi unanan og na ana gid na atupan ang among balay. Dagan salamat og kanina naghatag sa sen og kanayon paghatag namo ang mga pobre. Salamat Dagan kayo. salamat sa